Hello po, ako po si Janina Olivian De Leon Mercado o mas kilala bilang Ninay De Leon Mercado. 21 years old, laking taytayan at nakatira sa matandang bahay sa Mayor E.I. Cruz Street o mas kilala bilang Adorance. Dito ho sa bayan ng Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Fun fact, tinawag siyang Adorance dahil dito matatagpuan ang mga anak at apo ni Amang Doro at Inang Enchang o Lorenza. So, Adorance, sure ka lang. Ako po ay nagmula sa mga lahi ng Arandandeng at Ambulong. Ito po ay ang kanang taytayenyo ng Santa Ana, De Leon, Del Rosario, Dolores, at syempre ang kanan naman po ng Vizconde at Mercado sa father's side. Ako po ay apo ng ating late Vice Mayor Serving De Leon. Sa mga hindi po nakakakilala, siya po ay leader ng komunidad at iba't ibang samahan sa simbahang Katolika. Siya rin po ang nagtatak ng Taytay Black Rosary Movement, kung saan ako po ay president din ngayon sa aming block. Gumawa din po siya ng iba't ibang awitin tulad ng Bagong Pag-asa Elementary School Hymn, Parokya ng San Juan Bautista Hymn, Diocese ng Antipolo. Actually, madami pang iba, pero ang pinakalam ko po ay Mabuhay Rizal, yung Rizal, Rizal, Mabuhay. Yun, going back, ako din po ay anak ni former Mayor Janet De Leon Mercado, unang babaeng alkalde sa bayan ng Taytay. Siya po actually ang nanguna sa pagpapalakas ng pangunahing hanap buhay ng Taytayenyo, tinatawag na RTW o Tiangge, kung saan tayo ho ay nakilala bilang Garments Capital of the Philippines. Pagmamalaki ko na rin po na siya ay nakatanggap ng Galing Pook Award, Seal of Good Governance, Most Competitive Municipality, Gabriela Silang Awardee, Sonia Lorenzo for Women in Leadership and Good Governance Awardee, at marami pang iba. Fun fact ulit, siya din po yung unang SKO Sangguniang Kabataan ng Barangay San Juan. Share ko lang. Pero now, siya naman po ay member ng PCSO Board of Directors. Bilang tayo po ay matagal nang namulat sa paninilbihan at paglilingkuran, dahil simula pagkabata pa lang naman po ay campaign volunteer na ako. Pinanganak ako, actually, counselor si Mama. So, sa mga termino niya hanggang pagka-mayor, hanggang sa pagtakbo niya sa kapitan, mahilig talaga akong mag-support. Sumasama ako sa mga medical missions, tsaka iba't iba pang programs and events. Bale, natunghayan na natin ang serbisyo at iba't ibang issue na kinakaharap ng ating komunidad. Ako po ay nag-aral sa St. John the Baptist Parochial School noong elementary, then nag-high school sa San Beda College Rizal, kung saan nagsimulang maging official student athlete kasi di na ako nag-PPE. Then lumipat po ng San Beda College Alabang, kung saan nagsimula ang pagiging scholar sa pamamagitan ng sports at nagtuloy-tuloy siya hanggang college. Kasalukuyan naman po akong 4th year student athlete sa Enderun Colleges. Isang international school po sa may Taguig at kinukuha ang kursong BSBA Sustainability Management, kung saan ako po ay yearly Vince Lister. Nakatanggap na rin po ako ng 2 international career ready badges at iba't ibang certificates. Isa na po dito ang Holt Prize Competitor Certificate. Sa mga hindi po nakakaalam, the Holt Prize challenges young people around the world to solve the planet's most pressing issues through social entrepreneurship. Mga nakakatanggap po ng certificate na ito are officially the pioneer batch that will serve as the inspiration for future change makers in the Enderun Colleges community. Ako po ay proud athlete by heart. So, simula nung elementarya ay lumalaban na tayo sa iba't ibang competition at nag-try na rin ng iba't ibang sports. Nagkaroon na rin po tayo ng awards sa football at futsal tulad ng MVP, Mythical 5, Top Scorer, at naging champion na din sa WNCAA, NCAA South. Tapos umabot na rin po tayo sa Stakaa Meet, Divisional Meet, pero nung mabigyang pagkakataong magpalarong pambansa, nag-start naman po ang pandemya. Moving forward, isa po akong member ng iba't ibang organisasyon, mapa Youth for Christ, and NPC Youth Org, Environmental Conservation Organization, Enderun Zonta, kung saan tayo po ay naniniwala sa women empowerment and equality
Tsaka Enderon Spectrum kung saan naman po tayo ay nagpro-promote ng equality and diversity for the LGBTQ community. Ako din po ay presidente ng Black Rosary Movement ng Block 21 dito po sa lugar namin. Naging captain at co-captain na din po sa sports team. Naging ambassador na din ng Face Saver sa World Forum 2020 and simula po nung nag-college ako, tas online class naman, ako po ay nagsimulang magtrabaho bilang office staff o administrative aid sa Bond-Built Construction at saka doon sa Rizal Environmental and Natural Resources Office o mas kilala bilang RENRO dito po sa May Kapitolyo. Naging property specialist na din po ako o mas alam bilang real estate agent on the Ortigas land. At naging manager na rin po ng 1920. 1920 po is isa siyang shop for local brands na sumusuporta sa mga local and growing artists natin for the love of hip-hop. Shoutout po sa 1920 family natin dyan, Calories, 8 Ballin, Shumi, Asaka Shelly, hello po, good to know, 1920 Syndicate, Akila Akram, tsaka madami pang iba. Ngayon po ay nagsasalita sa inyong harapan upang magpakilala sa pagnanais maglingkod bilang SK Chairman ng ating barangay. Humihingi rin po ako ng inyong suporta at pagtitiwala sa aking pangarap na maging isang tapat at mahusay na opisyal ng Sangguniang Kabataan. Dahil ako po ay lubos na naniniwala sa kakayahan ng mga kabataan na magkaroon ng boses at makialam sa mga issue na may kaugnayan sa ating komunidad. Kabataan ngayon na hindi pa alam ang gagawin o patutunguhan sa buhay. Kumbaga, tumigil sa pag-aaral at walang trabaho. Madaming factors kung bakit nila kinakaharap yung mga ganitong klaseng sitwasyon. At halos lahat ng ito ay connected naman na walang enough resources para sa basic needs. Like, mahirap magkaroon ng trabaho kung hindi ka nakapag-aral. Hirap mag-aral kung may madaming iniintinding gastusin. O kaya, hindi maayos ang iyong kalusugan. O kaya naman, may ibang problema bukod sa pinansyal, pwedeng emotional o walang maayos na tirahan. And madami pang ibang factors. Worst case, lulun sa bisyo o droga. Kaya naman ang pinaka-goal namin ay huwag maligaw ang landas ng mga kabataan. Hayaan niyo po akong ihain ang ilan sa aming plataforma na makakatulong sa pag-unlad ng ating mga kabataan. Simulan na ho natin sa edukasyon. Una, scholarship program. Meron na ho tayong existing scholarship program na tinatawag na Scholar ni Juan. Ipagpapatuloy at palalawakin pa ho natin ito upang mas maraming kabataan ang mabigyan ng oportunidad magkaroon ng scholarship. Tulad ho ng nabanggit ko sa unang video, ako po ay pinagkalooban ng isang athletic scholarship. Kaya alam ko ho kung gaano ka-importante at kung gaano kalaki ang matutulong nito sa ating pamilya. Pangalawa, magkakaroon ho tayo ng study area kung saan meron tayong assigned tutor. Ito na rin ay para magbigay suporta sa ating mga future educators. Nito ay magkakaroon tayo ng mga computer, tablet, internet, school materials, printer para magamit nila sa mga homeworks, thesis, mga litrato at iba pa. Kumbaga, babawasan ho natin ang kanilang gastusin at ipipilit na maging puhunan na lang nila ay sipag at tiyaga. Isama na rin ho natin ang pag-provide ng bag at school supplies. At panghuli ay magkakaroon ho tayo ng mga seminars para sa ating mga out-of-school youth. Ipaparealize po natin sa kanila kung gaano ka-importante ang edukasyon. Moving forward sa sports and recreation, magkakaroon tayo ng iba't ibang sports tournament na hindi lang mag-focus sa basketball and volleyball. Siyempre, ramdam natin yung hindi masyadong tinatangkilik. Tulad ng nabanggit ko sa unang video, ako po ay isang football player at hindi masyadong pansin dito yon sa ating bayan. Ang sports naman po ay hindi nalilimita para sa mga physically active na tao. Meron ho tayo dyang chess, darts, and syempre sa panahon natin ngayon, medyo modern na. Meron tayong esports. Magkakaroon ho tayo ng mga tournaments sa mga ganoong klaseng sports. Next naman po ay ang athletes incentives para masuportahan natin at ma-recognize ang mga kabataang atleta ng Barangay San Juan. Isa po sa nais nating maisulong ang sports clinic kung saan magkakaroon ho tayo ng
free training sa iba't ibang klase ng sports. Actually, nasimulan na po natin yan sa pagkakaroon ng volleyball bootcamp. And hopefully, magpatuloy pa siya sa ibang sports para matuto ang mga kabataan ng gusto nilang sport. Siyempre, hindi mawawala ang events kung saan makakapagbigay tayo ng entertainment and at the same time, mapapakita natin ang mga talent ng mga kabataan. Actually, nagawa na po natin yan eh. Nagkaroon na po tayo ng videoke challenge, cosplay challenge, and dance competitions. And hopefully, madagdagan pa para mapakita ang mga talento ng mga kabataan ng San Juan. Moving forward sa trabaho at pagsasanay. Siyempre, meron tayong job fair kung saan magkakaroon tayo ng libreng seminars, webinars at training sa mga kabataan tungkol sa kinakailangan na skills for specific positions. Halimbawa, online certifications for freelancing tulad ng VA and EA certifications. Or kung di man masyadong techie tulad ko, meron tayong fitness certifications or welding and woodworking trainings, start your own business, etc. Kung saan pagkatapos nito ay makakakuha ang mga kabataan ng certificates na magsisilbing malaking tulong upang makahanap ng trabaho o makapagtayo ng sariling negosyo. Kasama rin sa programang ito ay ang makapagbigay ng panimulang kagamitan sa negosyo. Hindi naman sa bibigyan ka namin ng sariling store. I mean, yung purpose nito is ma-encourage yung kabataan na umattend ng seminars na kung saan pagkatapos nito ay maaari silang magkaroon ng coffee machine kung ang seminar ay about starting your own coffee shop or bike cart, dishwashing liquid, or any goods to sell. I mean, depende kung sa anong trainings and seminars ang pag-joinan. Meron din tayong bazaar and bancheto para masuportahan ang small business owners nating mga kabataan. Para naman sa kalusugan or health, magkakaroon tayo ng medical assistance program kung saan tayo ay magbibigay ng tulong pinansyal o gamot para sa mga kabataang may sakit. Meron din tayong medical and dental mission kung saan may libreng check-up, libreng tule, or bunot ngipin, etc. Meron din ho tayong support group o pagtatayo ng komunidad kung saan ibinabahagi ng mga kabataan ang kanilang matinding pinagdadaanan. Nang sa ganon ay matututukan din ang kanilang kalusugang pangkaisipan o ang tinatawag nating mental health. Alam naman ho natin na ang mental health ay kasing halaga din ho ng ating physical health. Lastly, ang tuloy-tuloy na feeding program, lalo na para sa mga kabataan nating malnourished. Ilang beses na rin naman ho tayong naging parte o nag-volunteer sa mga medical missions, libreng tule, dental missions, at nakapag-conduct na rin ho tayo ng feeding program sa iba't ibang lugar. And I swear, pag makikita yung mga bata, sobrang fulfilling, kaya makakaasa kayo na hindi ito mawawala sa programa natin. Ang plataforma naman ho natin about social inclusion and equity. Para ho sa ating LGBTQIA+ community, magkakaroon ho tayo ng seminars upang magbigay linaw tungkol sa SOGI at syempre sa ating karapatan. At syempre, sa tulong ng ating mga mima dyan, hindi tayo papagkabog sa ating mga Pride Month events. Para naman ho sa mga kabataan with disabilities, magkakaroon po tayo ng seminars kung saan tatalakayan ang malawak na pag-intindi para sa mga kabataan with disabilities. At syempre, para mabigyan din sila ng equalization of opportunities, sisikapin na rin ho natin makapagbigay ng wheelchairs, salamin, hearing aids, at iba pa, syempre, depende ho sa pangangailangan ng mga ating mga kabataang PWD. Para naman ho sa ating anti-discrimination, magkakandak ho tayo ng seminars na tumatalakay sa hindi makatarungang pagtrato sa kapwa tungkol sa kanilang relihiyon, kapansanan, kasarian, estado, etc. At syempre kung bakit hindi ito maaaring ugaliin. Peace and building security platforms naman po tayo. Una, meron tayong Drug Abuse Prevention Campaign kung saan magkakaroon tayo ng programa na hihingkayatin ang mga kabataan na maglaan ng kanilang oras sa magagandang gawain tulad ng pagkanta, pagpinta, paglalaro, o iba pa upang makaiwas sa anumang bisyo. Pangalawa, patitibayan din ho natin ang mga nasimulan ng proyekto tulad ng Junior Brigade at KKDAT o ang tinatawag nating Kabataan kontra Droga at Terorismo.
Siyempre, upang makatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa ating barangay. Pangatlo, meron po tayong anti-violence campaign kung saan magbibigay awareness sa mga kabataan tungkol sa physical, sexual, emotional, and kahit anong form of violence. Sisiguraduhin din ho natin na nare-reach ng kabataan ang ating emergency hotline sa pamamagitan ng social media and pwede na rin ho ng signage. Para naman ho sa ating kalikasan at kalinisan platforms, una, ang Disaster Management Program. Ito po ay ang pagbigay ng tuloy-tuloy na pagkakaroon ng seminar para maging handa ang kabataan sa panahon ng sakuna at aksidente. Siyempre, bukod po sa seminars ay makikiisa rin po tayo sa pag-conduct ng relief operations para sa mga biktima ng sakuna. Kagaya na lang ho nung ginawa ng grupo namin last time. Kami ho ay namigay ng relief goods at tumulong sa pagkakabit ng tents para sa mga kabarangay natin na sakuna. Para naman ho sa ating alternative transportation campaign, hihingkayatin ho natin ang mga kabataan na huwag gumamit ng sasakyan upang makabawas sa ating environmental footprint or pollution. Sisigapin ho natin magkaroon ng safe space ang mga pedestrian, siklista, at commuter sa ating barangay. Para naman ho sa Let the Earth Breathe campaign, ang kabataan ho ay magiging parte ng solusyon sa climate change sa pamamagitan ng tree planting, pagsusulong sa 3R at iba pa. Alam naman ho natin na madalas ang pagbaha dito sa ating barangay, kaya ang sangguniang kabataan ho ay makikisa sa distribution of trash bins and signages. Siyempre, pati na rin ho sa cleanup drive para maiwasan ang pagtambak ng basura na siyang pangunahing dahilan ng pagbaha. Kaisa niyo po kami sa pagsusulong ng sustainable o tuloy-tuloy na kasiguraduhan sa paninirahan. Katulad ng nasimulan ng aking ina noong siya ay nanungkulan. Dahil naniniwala kaming karapatan ng bawat kabataan ang magkaroon ng maayos na tirahan at pamumuhay. Siyempre, bago po ako magtapos, gusto ko lamang pong linawin na ang lahat ng nabanggit ay pakikinabangan ng mga kabataan at mamamayan ng buong barangay San Juan. Hindi po tayo mamimili kung sino ang dapat at hindi dapat tulungan at pagsilbihan na kesyo taga-bayan, taga-floodway, taga-bundok, taga-laylayan o iba pa. Makakaasa po kayo na ang ating sustainableng serbisyo ay papakinabangan ng lahat. At ang future projects and programs po ay hindi lamang nalilimit sa kung ano ang nasabi ko. Hindi po porket na yun lamang ang mga nabanggit at nakahain ay yun lamang ang mga gagawin. Pipilitin po nating mabigyang pansin at solusyon ang bawat problema sa iba't ibang area. Siyempre po, pag-aaralan at susuriin muna ng mabuti dahil madaming kailangang i-consider kagaya ng budget, location, tsaka iba pa. Tulad na lang ho, nung nagpapintura tayo ng court sa Bagong Sibol tsaka Batasin 2 dahil yun po yung inilapit ng mga kabataan natin. And at the same time, nasaksihan ko naman ho na kinakailangan ho talaga. Maraming salamat po sa pagbibigay oras upang marinig at alamin ang aming mga plano at plataforma.